Idinao sa isang barangay sa Midsayap, North Cotabato ngayong araw ang isang plebisito kaugnay sa pagbuo ng 8 munisipyo mula sa ilang barangay sa ilalim ng BARM. Yan ang ulat ni Regine Lanuza. Maaga pa kanina ay pumunta na dito sa Akpad Elementary School sa Barangay Kadingilan, Midsayap, North Cotabato si Ramla Alamada upang bumoto sa isinagawang plebisito upang maratipikahan ang paggawa ng 8 munisipyo sa mga barangay sa ilalim ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sinimulan ang botohan kaninang alas 7 ng umaga. Aniya, importante sa kanya ang araw na ito, kaya naglaan talaga siya ng oras upang makaboto. Sang-ayon siya na gawing munisipyo ang iilang barangay sa kanilang lugar. Umaasa din siya na mananalo ang botong yes sa nasabing eleksyon. Mas peaceful po ang lugar namin po. Bumoto rin ng yes si Ahmad Boy dahil matagal na rin umano niyang gustong umasenso ang kanilang lugar at ito ang kanyang nakikitang paraan. Lumalad ang kapayapaan sa ating munisipyo. Ayon naman sa kapitan ng nasabing barangay na si Saiden Alim, mahigit 1,000 ang kanyang residente at karamihan dito ang pabor sa nasabing ratifikasyon. Maging siya pabor din dito. Agricultural products ang pangunahing produkto ng kanyang barangay at naniniwala siyang mas uunlad ito sakaling tuluyan na itong maging munisipyo. Ito ay aspiration ng mga Bangsamoro. Matagal na namin ito inintay. Inaprubahan ng BARM Parliament ang pagsasagawa ng nasabing mga munisipalidad noong buwan ng Agosto ng nakaraang taon. Base dito, ang 63 barangay sa North Cotabato ay magiging 8 munisipyo. Sa bayan ng Midsayap, 2 munisipyo ang magagawa, natatawaging Nabalawag na may 7 barangay at ang Kadayangan na may 7 ring barangay. Sa bayan naman ng Carmen ay may 7 ring barangay na magiging munisipyo, natatawaging Kapalawan. Sa Kabakan naman na may 7 ring barangay ay tatawaging Old Kaabakan. Sa Pikit ay 3 bayan ang gagawin, ang Malidigaw at Ligawasan na may tig-7 barangay at ang Tugunan na may 9 na barangay. At sa Pigkawayan naman ay 12 barangay ang bubuo sa bayan ng Pahamudin. Kung sino man yung papalarin na ma-appoint as OIC leaders dito sa purpose dito sa tatayong munisipyo, ay may mga kanya-kanya ng mga plano upang i-develop yung mga lugar. Naniniwala din ito na sa pamamagitan nito mas uunlad ang nasabing lugar dahil na rin mas malapit at mas mabilis na maibibigay sa mga tao. Ayon dito, sa oras na manalo ang yes sa botohan, ang BARM muna ang magbibigay ng budget sa mga munisipyo. Nasa mahigit 20 million pesos ang budget sa isang bayan. Prioridad ng nasabing budget na makapagpatayo ng municipal hall ang lahat at ma-establish ang LGU sa mga bayan. Itong tatayong munisipyo, it's not only for us sa panahon ngayon but for our next generation. Ayon dito, naging matiwasay naman ang botohan kaya nagpapasalamat ito sa lahat ng kapulisan at sundalong nagbantay dahil mahigpit na seguridad ang kanilang ipinatupad. Maraming checkpoints din ang inilagay upang ma-inspect ang lahat ng mga dumadaan. Regine Lanuza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.